WOKFM 107.9 ang Bigwas Station kung saan okay ka dito. Okay ka dito. Okay ka dito. Bigwas. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailangan para sa bayan, susundin ko ang batas na pinairal. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwas sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Adama sa lipunan, tayo'y malayang komisyon. Anumang batikos ay di titiklop, taas noo at di matatakot. Hindi pa sisilaw sa mga ginto at salapi, sandalan ang katotohanan. Mata
natututukan, walang bagay na iiwasan. Pagbusisi sa kaba ng lipunan, mata ng bayan. Ang Cowan maaasahan. Alright, oras natin ganap na pong alas 9:17 na po ng umaga. At isa pong mapagpalang araw ng Sabado. Sa lahat po ng ating pong mga kaibigan at syempre sa ating pong mga listeners at mga viewers po natin na patuloy po nag-aabang sa lahat po ng mga programa po na nakaantabay sa ating pong istasyon. Syempre dito lamang yan sa DWOK 107.9 ang Biguas Station. Yan, no? Magandang umaga po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Maganda ba ang umaga? Malalaman natin. So syempre makakasama nyo naman po ako hanggang alas 10. At syempre makasama pa rin po natin ang partner ng Mata ng Bayan, of course ang Mata ng Bayan Mindanao. At good morning at kamustahin natin muna ang ating pong partner sa Himpapawid. Siyempre good morning Ate Pulet Castillo. Magandang umaga. Yan. Pati na ba agad? Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa 107.9. Na-miss ko na kayong lahat. 107.9 DWOK, Biguas Station. Kamusta na rin kaya si Ka Tommy? Nagkakape. Oo, nagkakape. Tsaka Nagkakape. tinatanong ka na niya sa akin eh. Sabi ko, andyan lang yan, malapit lang. Oo, naghihintay na lang ako ng maraming sasakyan, pamasahe lang ang wala. Anyway, marami akong kwento, Dwayne. Sige. Yes, oo. At medyo yun nga, no? Maganda nga ito at maaga-aga tayo at gusto natin ma-update, no, kung ano bang nangyayari diyan sa iyong posisyon, no, diyan sa may Kamaynilaan at siyempre sa buong Pilipinas, no. Pag-usapan natin yung mga mainit na balita. Itong mga nakaraan lamang ay talagang iilan sa atin ay umalma. Oo nga eh. Pwede nga ng good news muna. Wag mo na mamaya na natin ihuli yung mga bad news. Yes! Of course. At good news nga muna. Alam mo, dapat kasama natin ngayon si First Lieutenant John Chris Macasaul ng Tactical Operation Wing West, no, ng for CMO. Siya po ang director, no, ng Philippine Air Force, so dito po sa lalawigan ng Palawan, no? Pero hindi siya makakarating sa ngayon dahil meron palang bisita ang Westcom ngayon, no? Wow. Oo, at Kaya. oh. At yun, binabati natin, no? Syempre ito from US Marine Corps, no? At ito si Lieutenant General William M. Journey. Yan. At wow, sana naman na-imbita natin sila sa station, ano? Excited ako. Kaya nga humingi nga tayo ng linya sana, no? At pero hindi pa ganun kasi yung ating yung ating mga kasama sa sa Westcom, no? At medyo syempre for the security purposes, no? At tayo pa lang nakakaalam. Uy, speaking of speaking of Westcom. Yes. Gandhi. Oo. Speaking of Westcom, syempre gusto kong batiin yung i-welcome ang ating bagong U7. Yes, Ang Unified Command ng bago nga pala. Military Operation. From Davao, no? Lieutenant, From Davao siya, di ba? Oo. Si Lieutenant Colonel Isagani Nato. Wow, ng Philippine so, Army. Na rin siya na Philippine Army. Galing na rin siya sa Eastern Mindanao Command. Siya ang naging commander siya ng 10th CMO Battalion. At saka nag-CO din siya ng mga iba't ibang mga units doon sa sa under ng 10th IB. Yes, no. At actually nag-courtesy call na ako doon eh. At kita ko mukhang talaga? Kakaiba siya. Oo, so kakaiba siya. At talagang yung hinahanap natin. Hindi yun na mahilig mag-stay sa kanila, lagi yung nasa labas. Oo, yung hinahanap natin, alam mo Ate Pulet, kasi minsan tayo may iba't iba tayong gusto talaga sa mga personality ng mga ilang mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, no? Pero tayo kasi ang timpla kasi natin medyo yung gusto natin medyo agresibo,
no, at saka medyo may kalawakan yung kaalaman pagdating doon sa tinatawag na ground operation. Yan, yung ground operation. Lalong-lalo na sa white area. Ang pinaka-importante dyan is talagang very aggressive siya sa mga campaign against terrorism. Yes. Drugs, terrorism, extremist, mga extremist groups. Pero syempre masanay siya sa mga kampanya against communist terrorist groups, yung mga CPP, NPA, NDF. Army. So naging part din siya sa mga isa din siya sa mga players kung bakit naging insurgency free na ang Davao. Most of the parts of Davao region. Ilang may kinukuwento siya ilang guerrilla front sa Davao, no, yung napabagsak during that time nung ando doon siya, no? So hopefully dito naman sa atin we declare also, 'di ba? Sa atin dito naman iba naman. Iba wala dito. Na kasi guerrilla fronts dito. Wala na kasi ano na dito free insurgency na ang Palawan, no? So insurgency free na rin, which is ano na siya, malaki pa rin ang maitutulong niya para ma-prevent yung prevention ng infiltration and exploitation ng CPP, NPA, NDF. Kung yung dati is yung programa ng ating gobyerno is to resolve yung tinatawag natin insurgency dito sa lalawigan ng Palawan, no? At pero ngayon ang kampanya ng atin pong government, especially dito po sa lalawigan ng Palawan, is yung intensive awareness, no, na para po sa mga kababayan natin throughout sa grassroots natin, and then issue resolution, no, ayun yung ating pong yun po yung ating inaabangan, no, diyan po sa ano ng ating mga, actually hindi rin yan talagang usapin ng Armed Forces of the Philippines, kundi ito yung tinatawag na whole of the nation approach. No, kaisa lamang under pa rin ng National Task Force LCAC. Yung siyempre ang namumuno dito sa atin is yung Provincial Task Force LCAC, which is yung ating governor, no? Papaano ngayon kikilos yung Palawan Task Force LCAC, no? Sa tulong ng ating pong bagong talaga na nasa U7 ng Unified Command. Unified Command ng mga civil military operators dito sa province of Palawan. And yes, makikinig yun, no? So, ano siya, ang tawag nito, mahilig siyang lumabas. Lagi siyang nasa labas. Actually, update siya sa mga issue dito sa atin. Update siya. Pero bago yan, Ate Paulette. Bago yan, batiin ko muna itong mga itong ating mga audience ngayon, no? Si Ma'am Riyad Miriam. Yan, good morning. Big Gawas, yan, watching from Macau. Ingat po kayo lahat. God bless all. From Macau, magandang umaga hapon. Kay Neuron, yan, good morning, Sir Dalag. Kamusta? Ito, okay naman. Medyo okay na. Yan, at kay Riyad, yan, good morning, Sir Dalag at Neuron, at Sir Ding Grabo, at kay Camuel Alfred. Ato, Bayani Jimelina, at sa lahat po ng mga kabigwas. Yan. Good morning. Yan, sa Macau yan. At good morning kay Mariam. China, Macau. China, Rian. China, Macau. Kay Miriam Riyad pa rin. Good morning, Sir Tommy. Yan, Abile, Madam Maricar, good morning. Abile, Nurunding, Rabo, lahat po ng kabigwas station. God bless us all. Ingat tayong lahat mga kabigwas watching from Macau. Saan ba yung Macau? Parang meron din Macau sa US. US, meron ba? Hindi ko alam. Bigwas! Lutong Macau. Macau. Dito sa Palawan, marami rin. Mga lutong Macau. Maraming lutong Macau. Marami ba dyan? Yung mga nagluluto ng Macau. Anong sa Macau? Palawan. Marami dito minsan. Sige. Alam ko pag may mga pageant, naririnig ko yung lutong Macau pag may mga pageant. Pagpag-conference na tayo ngayon, gadget, matagal tayong nawala sa ha? Oo. At, nawala sa ere. Oo, at yun. Tapos ka nang bumati? Yes, ikaw muna. Oo. Sige. Babatiin ko muna yung mga, syempre, yung ating mga followers dyan, listeners dyan sa mga isla.
Diba? So, magkakaroon tayo ng siguro kung mabigyan tayo ng pagkakataon at marating natin yung mga mga taga-isla diyan, magtatayo ako ng grupo. O sila, kung gusto nila magtayo ng grupo, maralitang katutubo at magsasaka ng mga isla or maralitang taga-isla. Maralitang taga-isla. Diba? Yan. Oo, yan. So, tutulungan natin silang gumawa ng kanilang people's organization para mas lalo pa natin mabigyan natin ng lakas, no, yung kanilang pinaglalaban. Diba? Sa kanilang mga sa kanilang issue. Yan. So, yan. Hintay lang kaya yan yung may mga pasalubong din ako ng mga good news. Meron din naman pong mga bad news. Pero syempre, dyan sa isang Mariang Hangin, binabati ko rin dyan, mga taga-Bugsok, at saka doon naman tayo sa North, no? Sa Corona at saka sa El Nido, binabati din natin yung ating mga katutubo dyan. Kamusta po kayo? Kung may problema po kayo sa inyong mga IPMR at ang inyong mga NCIC representatives dyan, pwede po kayo sulat or bibigyan namin kayo ng form para ipaabot po natin sa para makatulong din po kami sa pagbibigay solusyon sa mga issues dyan sa iba't ibang lugar ng Palawan. Yon. Okay, and sige. Meron pa akong Sige po. Marami pa akong sasabihin, Gandhi. Opo. Sige po. Go ahead. Ikaw muna o ako? Ikaw muna. Ako muna? Matagal ka nawala. Siyempre. Matagal nga So mamaya na tayo ng mga hot issues, no? So babatiin ko na lang. Pumunta ako sa Philippine National Police Academy. Sa Silang Cavite. So, naimbitahan ako doon. Ando doon si General Eric Noble. Siya pala ngayon ang director ng Philippine National Police Academy. So, kasama niya din ang kanyang wife. May mga ginawa kami doon, konting testimony, lecture. Hello? Nawala. Ang Kowan maaasahan, kami handang... Alright, naputol po, no? At babalikan natin si Ate Pulet at para po sa kanyang mga update sa mga lakad niya po, no? At hindi lamang po Hello. yan. Sige ma'am, go Ayan, ahead. So 12 minutes, 12 minutes, napuputol. Cut muna tayo ngayon. Oo nga. Okay lang. Tapos binabati ko yung mga gagraduate ngayon. Gagraduate na sila sa 2023, yung Masid Talak, class of 2023. Masid Talak. So syempre, pagkaglabas na academy nito, officer na rin. Oo, mga sila, lieutenant diba? na yan, mga lieutenant, first lieutenant. Oo. Siyempre ako, chismosa ako, Gandhi, di ba? Nagtanong ako doon, may hazing ba dito? Lahat naman hindi nila wala. Oo, lahat naman tayo dito, mga chismosa. Oo. Nagtatanong ako doon sa mga ano ba may hazing ba dito? Siyempre, ma'am, wala, di ba? Pero si General Noble, ayaw niya. Oo. Ayaw niya ng may hazing. So, lagi niyang very hands-on siya sa kanyang mga cadets at napakasipag niya. Diba, nakausap niya, masalubong niya sa kakausapin niya yung mga kadete niya. Diba? So, I think very ang tawag nito, isang malaking advantage na si General Noble ang nasa PNPA ngayon na siya ang director. Diba? At, ito pa, Gandhi. Siyempre, nakausap ko rin doon ang PIO ng PNPA. PIO. Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga. Uy, maganda yan. Minsan mapanayam natin sila at makabigay naman sila ng update. Pwede siya mag-discuss about mga programs natin for anti-drugs. Oh, diba? Anti-drugs, tapos yung about mandatory ROTC. Diba? Sa Kutindlen, diba? Si Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga. Dati siyang naging municipal police. Ano ba tawag doon? Provincial? Chief of Police. Chief of Police. Sa area ng Pampanga ata at saka sa isa pang area. So very hasa siya. Alam niya yung mga anti-drugs. Sabi niya, sige, pwede ako mag-guest doon. And then, syempre, meron dapat maano rin siya, no? Dapat mapunta rin siya dito sa Palawan para yung kanyang... Pwede natin ibitahan. Actually, may mga graduates naman doon may mga taga-Palawan doon. Oo, may susumbong si Kuya Tommy. Talaga? Oo. Tapos ito, yan. Sige, sumbong natin kay General Noble. Walang problema. Oo, yung mga media man na mahilig humit-hit.
Yan. Oo, at saka sila pala, nagsimula na napakaganda programa ng Police yung KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Oo. Yes. Actually, pero anyway, dapat dito sa Palawan, medyo palakasin palakasin ang KKDAT. Even the SK o Sangguniang Kabataan. Kasi after the election, Sangguniang Kabataan parang na lang parang palamuti na lang sa barangay. Actually, hindi na nga palamuti kasi hindi mo makita sa barangay. Correct. Kung ipapaalam ko rin sa inyo na willing silang magbigay ng mga resource speaker pag meron tayong mga forum, even dyan sa radyo. Yes. Yung mga programa ng PNP. Mm-hmm. Katulad niyan yung mandatory ROTC. Di ba may shinare ka, may isang kadete na pumunta sa nakausap ko rin yun. Isa may Senate Senate hearing. Oo, napaka na nila, well-versed na sila pagdating sa mandatory ROTC kasi ito ay napakaganda programa na dapat natin talaga. Oo. Oo, so ang China nga tayo. Oo, ang China nga grabing ganyan. Partnership na lang with DW with 7.9, DWOK. Mhm. Kung papayag si Tommy na magigas tayo lagi ng mga PNPA cadets dyan sa ating program ng Mata ng Bayan, di ba, no? Mm-hmm. Ikaw na lang magbalita kay Katomi. Kasi at saka mag-share lang ako, Gandhi. Okay, sige po. Yung medyo nagsalita-salita din naman ako doon sa graduating class. Mhm. Siyempre, sabi ko, meron kayong responsibilidad, di ba? Sana naman hindi kayo mabahira ng korupsyon at saka ng mga kung ano-ano. Pero sinabi ko Gandhi. Oo. Kung sakasakaling kayo ay magkaroon ng krisis sa inyong buhay, na kayo ay may mga dadating na temptasyon, pera, kung ano man yan, isipin nyo na lang, nung first year kayo, nung nag-a-apply kayo, yung dahilan kung bakit pumasok kayo sa PNPA. Tama. Diba? Mm-hmm. Para saan ba yan? Pansarili ba yan? O talagang para sa bayan? Yun lang ang lagi nyo iisipin. Mm-hmm. Yun ang sinabi ko. And then sabi ko sa kanila, may mga tanong kasi, mga anti-insurgency program. Sabi ko, napakaganda na ng programa ng PNP. Hindi na tayo kailangan mag-create ng panibago. At saka supportahan ng mga programa ng gobyerno katulad ng NTF-ELCAC. Sa PNP programs, Gandhi, alam mo naman yan, maganda ang kasimbayanan, di ba? Yes. Ang KKDAT. Mm-hmm. Di ba? Kasimbayanan is kapulisan, simbahan, at pamamayan. Napakagandang programa niyan para laban sa droga at saka sa terorismo. insurgency. Oo. Ang KKDAT din, ganun din sa kabataan. Mga revitalized police sa barangay. So sabi ko, implementation lang dahil napakaganda ng mga programa ng PNP. And sana, yung mga graduates, yun nga, maging seryoso lang ba? Alam mo, magaganda yung programa ng ating gobyerno. Pero yung mga nasa gobyerno, hindi ata seryoso sa mga programa nila. Yun lang naman nakikita natin Oo. Actually, ang ganda talaga ng programa. Wala kang masasabi. Ipapaalala. Actually, gusto ko talaga yung magkaroon ng partnership with PNPA kasi sila yung magiging future officers. Police, kasi officer yan sila. Malamang meron dyan sa mga graduating na yan na maa-assign dito sa Palawan. Oo. Hindi, may mga taga-Palawan, pero not sure kung sila sa kung ma-assign sila sa Palawan. Malamang hindi yan. Dapat sa iba, yung ibang province galing, yan ang ma-assign dito sa Palawan. Usually sa Mindanao ata sila, wala pa sila assignment, nakapag-chismisan din ako doon sa mga cadets. Hindi pa daw sila wala pa daw sila assign. Anyway, yun lang, ang excited ako. So sana din, ipaalam mo na rin lang kay Katomi na ganon. So lagi tayo mag-engage sa mga cadets ng PNP. And then, siyempre, kakausapin din, i-guest din natin si Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga soon. Mm-hmm. Diba? And then, pinalike ko na rin yung page ng DWOK 107.9, Bigwa Station. Mm-hmm. Yan, diba? So, excited ako dyan sa ating mga dadating na mga programa. And, siyempre, yung Basketball League ng Mata ng Bayan, diba? Oo. Soon. Sa pwede na ba sabihin? Hindi pa, no?
Hindi pa dumadating yung cash. Huwag muna natin pag dumating na yung mga papremyo sa ating liga. Pagkahawak na natin. Yan. No? Pag hawak na natin ang mga papremyo, i-ready lang natin. I-ready lang natin pagkano. Malalaman yan dito kung saan, anong munisipyo ang unang dadayuhin ng mata ng bayan. Yan, no? Oo, 'di ba? Ano pa ba yung ating mga O sige, ikaw na muna. Hinihingal na ako sa sobrang excitement. Sige. Ang dami mong ang dami mong experience na naman diyan. Anyway, dito rin sa lalawigan ng Palawan, no? At talaga nga nakikita natin na sunod-sunod din, no, yung mga kaganapan dito sa lalawigan ng Palawan. If you I remember no kahapon, nung isang araw, no, 9, no, tinalakay ni Kuya Tommy Abile sa Bigwas program, no, yung nangyayaring mga issues sa mga katutubo natin, hindi lamang sa Palawan yon, all over the Philippines, no. At ang Bigwas Station ay isa sa naimbitahan ng National Press Club, no, para po maging saksi doon sa isinigawang national conference ng ating pong mga katutubo, na kung saan ay naglalayon, no, na maipahayag ang kanila pong mga kadismayahan, no, sa hanay po ng National NCIP, National Commission of Indigenous People. Yan. At yun ang ating yun medyo mainit kasi merong mga tagapagsalita galing po sa lalawigan ng Palawan. Actually 3 ang galing from Palawan na naging delegates ng conference na yon, no. Isa sa southern part ng Palawan, which is yung ating pong mga kabataang katutubo leaders, no. And then and then ang northern part ng lalawigan ng Palawan, no, sa ating pong mga business sectors. So meron doon isa na talagang kilala rin natin, no, na talaga pong simpatya sa ating mga katutubo. At siyempre, yung isa rin na representative ng mga katutubong Tagbanwa, no, dito po sa lalawigan Palawan, northern part ng lalawigan ng Palawan. Sana maimbitahan sila. Yes, natin sila. naka-ano lang yan, naka-standby lang sila. Medyo hindi lang natin ma-plancha yung mga schedule natin dahil salu-salungat pa. Salu-salungat pa. Actually nag-a-adjust pa tayo, no, kasi nagpa-planning pa tayo for daily activities natin, no, kasi Monday to Friday, no, at Wednesday yung ating pong kababaihan o usapang kababaihan. Yan ay next week pwede natin i-launch. At maraming salamat kay Dr. Julia ng In Touch para po sa ating pong mga magiging future counselor pagdating po sa mental health. Yan. So, ito ay bagay na bagay dito sa lalawigan ng Palawan. Hindi lamang po usapin ng mga kababaihan o kabataan. Usapin na po ito ng ating bayan. No, regarding po sa isa sa ating sakripisyo dito po sa lalawigan ng Palawan is yung minsan sobrang depressed, kagaya ng kaibigan natin nakaraan, no, na nagpatiwakal, no, saya-saya pa namin na kausap dito sa Bigwas Station, kasama natin, and then malalaman na lang natin nagpatiwakal siya, nagpakamatay, no. So isa sa mga urgent issues dapat na natin na ina-address natin is yung ating mental health issues, no. So mabuti na lang yung In Touch Philippines, so isang NGO, no, non-government organization, no, na nakatutok for a mental health awareness, no, at nagsasagawa ng tinatawag natin na social psychosocial activities, psychosocial intervention. Dapat imbitahin natin sila sa Brooks Point. Yes, actually yan ang pinag-uusapan namin kasi nung unang launch ng aming grupo, kasi kasama rin tayo dyan sa grupo na yan, no, ng mental health awareness group dito sa lalawigan ng Palawan. So na-start yan last year at naputol lang dahil po sa mga ilang mga kailangang
asikasuhin ng mga schedules, no, ng ating pong mga magiging speakers kung tayo magkakaroon ng psychosocial intervention at psychosocial activities sa lahat po ng lugar dito sa lalawigan ng Palawan. Pero nasubukan na natin yan kasi yung launching noong last year, which is kasama tayo. Ang una natin pinuntahan para mai-launch yung psychosocial activity is yung Langugan, no? Barangay Langugan, Barangay Manalo. Yan. So pinasok natin yan at in-undergo natin yung mga kababaihan, no, na usually kasi kababaihan madalas natutroma, nadadaan sa mga seryosong mga kasi very critical pagdating pong usapan pagdating po sa mental health, no, kasi diyan po nag-uugat lahat yung ating pong problema sa pag-iisip, yung ating pong tinatawag na yung hindi mapigilang emosyon na nahahantong sa pagkamatay. At kung ididikit natin yan for the insurgency, no, dahil tayo naman ay talagang yun ang ating ating advocacy, no, na to help our government, actually not only the government but the whole of the nation, yung atin pong nasa sektor ng iba't ibang sektor, no, lalo na sa mga nasa grassroots natin, yung ikangay na mga nasa laylayan ng ating gobyerno, to help them na hindi ma-infiltrate, no, ng mga makakaliwang grupo. But sabi nga natin, minsan bakit daw ang daming na-infiltrate suddenly? Kasi nga, ay may mga issue na hindi natin natutugunan. So dumadaan ito sa mental health, sabi nga natin na issues, no, na wala silang malalapitan. Minsan dala ng kanila pong emotional stress, no, at saka depression, no, doon na sila pumapanig, no. Hindi natin alam dahil ba pumapanig sila, dahil ba nalilinlang sila ng mga magagandang mga salita, or tinatakot ba sila, meron bang mentally torture na nangyayari sa kanila. No, yun yung mga sanhi ng depression ng ating pong mga kababayan, especially ng ating pong mga katutubo, especially lalo na itong mga issue ng ating mga katutubo sa South, no, about the mining. Lahat na ng andiyan dyan, may harassment, may takot dahil po sa climate change, yung biglaang pagbaha, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. So number one siguro na dapat i-address na issue is yung kanila pong mental health awareness, no, para po maging stable yung kanila pong pag-iisip at makaisip po sila ng magandang solusyon kung ano pong ating problema sa ating pong mga kababayan, no. Kaya yan isa sa mga target ng Mata ng Bayan, ng Bigwas Station, na dapat i-render o ibigay sa ating pong mga kababayan, no. Kaya po tayo nagsusumikap na magkaroon tayo ng mga batikang mga speakers, doktor, no, na pwedeng makapagsalita at makapag-topic ng mga mental health awareness. Naku, para tayong no, kasi ang provincial government natin, di natin alam kung meron bang ganyang programa, no, which is dapat meron sila dito sa atin. Punta ka doon, tanungin mo. Ewan pero ko, siguro hindi lang natin alam. Hindi lang natin siguro alam, pero bakit hindi sila gumagawa ng mga special program, like for example, mga gumamit ng mga platforms, awareness drive, campaigns, ano pa ba, tatawag natin IEC, no, na parang meron ata, pero kino-connect din sa mga iba't ibang mga organization at saka NGOs. Hindi natin alam kasi hindi rin naman natin kasi dapat nakakarating yan doon sa mga meron sa mga kaibigan natin. Yung feeling ko sa provincial health yan. Provincial health kaya yan. Oh yes, malamang provincial health yan kasi mental health issue yan eh. Mental health di ba? Oo, sa provincial health yan. Kailangan ko rin may issue din ako na mental health, Gandhi. Depression. May issue din ako. Oo, kasi lalo na yung mga problema dyan sa Minahan at saka dyan sa Bugsok. Nade-depress talaga ako dyan. Nade-depress ka talaga. Oo, lalo na yung
napakinggan mo na na-dismiss yung kaso ng levy fund. Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Talagang papunta talaga dyan ang issue na na-dismiss ang kaso ni Enrile at si Enrile tsaka ni Kuhangko. Sige, saka na muna natin pag-usapan yan. Medyo matagal-tagal at mahaba-haba nga usapin yan. Dahil mahaba bang usapin yan. Kaya so yun nga, tatabi muna natin yung mga mental health issue, economic issues, i-resolve, IT issues, lahat yan itatry natin i-resolve. Pero syempre, mabitbit sana natin yung ating mga partner NGOs, yung magiging partner dyan sa Brooks Point. Diba? Oo. Yun ang kinoconnect natin through, sabi nga natin, yung Biguas Station, lagi bit-bit natin yan. Ano yan? Pwede ba natin itawag yan na Biguas Caravan? Pwede, diba? Oo. Suggest natin kay Kuya Tommy. So, kasama dun sa helping, ano ba yun? Sa helping hand. Biguas, Biguas Helping Center. I-partner natin dyan syempre sila Lieutenant Macasaol ng Philippine Air Force. Actually nag-usap na sila. Nag-usap na sila. Nag-usap na sila kay Tommy at kaisa ang Philippine Air Force sa Biguas Helping Center. Meron ng pinaplansya ng mga soon sa launching makikita natin kung ano yung unang programa. Ang PNP, syempre kailangan kasi magiging partners talaga natin sila at saka ang MDLT4. Good morning nga pala sa Provincial Police, sa Palawan Police Provincial Office. No? Kay Major Rick Ramos, magandang umaga sir, ng Philippine Police, Philippine sila. National Police. Hi sir, sana magkausap provincial din tayo. Oo, provincial. Oo, sa provincial dito sa Palawan At naka-connect na tayo doon, naka-direct na tayo doon. So updated tayo sa ilang mga kaganapan na mga accomplish ng ating mga kapulisan sa province, At oo nga dapat mag-guest din pala tayo ng mga taga MBLT3 at saka MBLT4 para mag-update. Kung ano yung mga nila, kahit na mga 10 or 15 minutes lang para sa kanila. Diba? Nasa West Com, ewan ko, nasa kanila na rin siguro yan kasi tayo open naman At saka ilang beses na rin natin silang naimbita. Actually tayo na nga So, ang masugid lang naman talaga natin is yung Philippine Air Force. Philippine Air Force. Philippine Air Force talagang start 3 years na nakasama ng Mata ng Bayan ang Philippine Air Force at ng Biguas Station. Start yung campaign from the Ganyan talaga ang Philippine Air Force, Gandhi, walang iwanan sa ere. Naman. Walang iwanan sa ere. Walang iwanan sa ere. Kaya 3 years start yung Mata ng Bayan 2019 na unang umere ang Mata ng Bayan doon sa Taytay, Palawan, at dinala na dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kapartner pa rin natin ang Philippine Air Force. Yan. Sa tactical operation. So syempre, partnership na rin tayo with PNP kasi kailangan din natin ng mga kailangan din natin sila kung pupunta tayo sa iba't ibang area. Lalo niyan, pupunta tayo sa isla, sa mga GDAS areas or sa mga remote areas. Kailangan natin ng mga partner natin from the security forces. Syempre, kailangan i-consider din natin ang Marines. MBLT3 at saka actually MBLT4. Kasama naman pagdating sa ground, lagi natin kasama, partner natin talaga ang Philippine Marines at saka yung brigade. Yung sa yung third company, napakasipag ngayon mag-awareness campaign, lagi silang active. Third, si Mamoji ba yan dyan? Third MC ba yun? Company? Third company. Si Sir Osabel, si Lieutenant Osabel. Batiin ko siya. Hi sir, nakikita namin na inyong mga posts and napakaganda. Osabel. Kung awardan din natin sila kasi kumbaga ibigyan natin sila ng recognition dahil sa kanilang ginagawa. At saka at saka yung 23rd MC na pinamumunuan ngayon ni Ma'am Mojica. Yan. Yes, Christine Mojica. Gawa tayo ng certificate with Biguas tsaka Mata ng Bayan. I-award natin sa kanila. Imbitahan natin dyan. Kasi sila ang pinaka-active pagdating sa awareness campaigns.
Maganda yan, maganda yan. Diba? At least hindi yung tayo na lang lagi nakakatanggap ng certificate. Wow, nakatanggap ka na ba? Wala pa. Pero may okay lang yan, tayo na lang magbigay. In behalf ng ang tawag dito ng Mata ng Bayan, kami po yung nagpapasalamat kasi hindi lang naman ako ang Mata ng Bayan, hindi lamang si Ate Paulette ang Mata ng Bayan, kundi tayong lahat po, no, yung mga nakikinig natin, yung mga nanonood po sa atin, no, yung mga nakapaligid na tao po sa atin, no. Tayo po ay mata ng bayan. Kaya po kaya po nabuo yung Mata ng Bayan o yung mamamayan takbuhan ng bayan, no, dahil po sa inyo, dahil po sa atin, mga mamamayan, lehitimong mamamayan ng hindi lamang ng lalawigan ng Palawan kundi ng buong Pilipinas, no, na nagmamahal sa bayan, sa kapwa at kalikasan, no. Kaya maraming salamat in behalf ng Mata ng Bayan. Kami nagpapasalamat na in advance, no, sa Philippine Air Force, no, especially Air Force, kay Brigadier General Elpidio Talha, no, ng Philippine Air Force, at siyempre kay Sir Chris First Lieutenant Chris Makasaul, ang Director ng Tactical Operation Wing West for CMO Civil Military Operation, no. Kami po ay nagpapasalamat dahil meron tayo Ate Paulette invitation, no, dahil po sa kanilang pagdiriwang, no, ng 50th anniversary. Kaisa rin natin ang at kasama nga natin, siyempre hindi mawawala, kasama natin ang Bigwas Station sa pamumuno po ni Ka Tommy Abile, no, ay dalawang imbitasyon ang atin pong natanggap. Isa po sa Mata ng Bayan program at isa po kay Tommy Abile sa Bigwas Station para po sa pangkalahatan ang Bigwas Station, no, kay Kuya Tommy Abile. So tayo po ay makakatanggap ng award, no, sa Philippine Air Force, no, at tayo ay nagpapasalamat, no, dahil sa recognition na ipagkakaloob po sa atin, no, ng Philippine Air Force, no. May plaque na tayo, Ate Paulette. Maganda dito i-display yan pagka may program. Pag may program tayo, i-display natin yan dito kasi yan yung ating pride, no, bilang isang mamamayang Pilipino na ang mata ng bayan, no, ang Mata ng Bayan ay nakikisa sa programa ng ating pong gobyerno. Yan. At syempre, pero hindi natin itong sinasabi ko, hindi lang sinusuportahan natin ang programa ng gobyerno, pero pa rin natin, kakampi pa rin natin ang ating mga ang ating mga kamata. Ibig sabihin, pro-people pa rin tayo. Nandito tayo para tumulong sa kanila sa mga issues na kanilang sa kanilang pinagdadaanan. Yes, kasi sabi natin yung magandang programa ng ating gobyerno. Yung kasi actually magagandang programa lahat Ang lahat ng programa talaga na binabalangkas ng ating gobyerno is makamasa, makatao, lahat. Pero sinasabi nga natin, tayo ay good governance. Yan. Good governance. Basta ako pro-people ako, no? Oo. Kailangan maayos ang paggugobyerno para yung ating pong mga masa, yung ating pong mga kababayan doon, hanggang doon sa laylayan ng ating gobyerno ay matatamisa. Ay matatamisa yung mga magandang programa na binabalangkas ng atin pong mga masisipag at talagang karapat-dapat na mga nahalal sa gobyerno. Yes, yan. Of course. Hindi natin yung karapat-dapat. Yan, yung mga public servant. Mga public servant natin, no? Bigwas! So, bakit ba natin ginagawa to? Bakit tayo tumutulong at bakit ba tayo nakikiugnay sa iba't ibang units ng ating security forces? Kasi gusto natin masolusyonan at saka gusto natin ng kapayapaan. Now that Palawan is insurgency-free and in support for national NTF-ELCAC. Dapat nga NTF-ELCAC, palitan na lang ng pangalan yun Ano na lang, Mata ng Bayan. Bigwas! Kaya Bigwas!
almost wala na yung maano na yung insurgency So dapat anyway, sa kanila natin yan usapan. Ang bilis ng oras, nakakainis. Kaya nga at maganda yung mga natin update pa natin. Pagka Saturday naman mga ganito naman talaga kung ano yung ating mga nakuha sa buong Monday to Friday. Oo, Monday to Friday. Itatakil din natin yan dito sa every Saturday naman, no? At may mga special. Batiin din natin ang mga taga-Nika, 'di ba? Baka makatulong yan sa atin. Tsaka yung actually binabati natin si Director Ariel Parlado. Ng napaka-poging RD. Diba? Sa buong opisina ng National Intelligence Coordinating Office agency, no? At kami po ay nagpapasalamat of course dahil nga po sa iba pong mga programa na binibigay sa atin kasi ito kung merong mata ng bayan, sila ay mata rin sa gobyerno. Oo. Hindi sila mata, sila, tenga. Tenga at mata. Pwedeng makinig. Intel coordinating sabagay nga diba? pala. Tenga naman pala, sila ang tenga. Pero mababait naman yung mga yan. Yan, oo. Mabait din naman po kami, ha? Sa mga intel units dyan. Oo. And batiin din pala natin ang mga Civil Relations Service. Ang deputy, ang CRS commander ngayon, si Colonel Lagamon. Diba? Hindi pala general na pala siya. General. Ang deputy niya syempre, ang aking paborito, si Colonel Aguilar, napaka-soft-spoken. At siya ngayon ang AFP spokesperson. Yan. Very, kalmadong-kalmado. Kung sumagot, di ba, sa mga tanong, pag may mga tanong sa kanya. Yan, batiin ko rin siya. And syempre, batiin din natin ang 6CRG sa pamumuno ni Major Almendras. Yan. I-guest mo rin dyan si Sir Al. Oo. At schedule nga lang natin, hindi lang tayo makapag open pa dahil nga yung schedule natin. So marami kailangan At maraming 5CRG din sa Mindanao, si Major Kagatin. 5CRG. Yan yung mga kapartner natin para magbigay ng solusyon sa problema ng lahat ng miyembro po ng CRG sa buong Pilipinas. Bakit security forces lang binabati natin? Yung kasama din sa 12 cluster ng task force, batiin din natin dyan, mga taga-DAR, taga-DNR. Hindi pa sila tapos, no? Saka na natin sila wag na yung tuwing Sabado. Oo. Sige, batiin na nga natin. DAR, PCSD, magandang umaga. PCSD, DNR, magandang umaga. Ano pa ba isa? DA. Yan, DA, magandang Department umaga. of Agriculture, sa Fisheries. Yan. And syempre ang ating governor. Oo, pati ang NCIP. Pati ang NCIP. Ang ating pagkasaling governor. Good morning po, Gob. Gob, good morning. Sama po kami sa dasal. Oo, madalas nasa simbahan si governor. At siyempre sa cathedral natin magandang umaga po sa ating po mga kaparian. Sa Social Action Center ng Vicariate of Puerto Princesa at siyempre sa Vicariate of Taytay, Palawan. Magandang umaga po sa inyo. No, sa Social Action Center. Gandhi? Yes, ba? Imbitahin natin sila, itanong nila kung kung pro-peace talk sila. Meron na tayong pinapagulong na natin yung usapin. Titingnan natin. So, pero on my opinion, sa bagay, hindi pa naman natin yung i-discuss ngayon. Localized peace engagement pa rin ako, which is very helpful sa community. Kaya naging insurgency free ang Palawan. Oo. Diba? Napakaganda ng programa ng ating mga local peace engagement, peace intervention, compared to pero compared to yung peace talks nila, yung dati na ipagpatuloy. So syempre medyo malalim na yon, pero tayo ground workers tayo, sa masa tayo. Titingnan natin kung anong mas effective. Pero mas maganda din na malaman natin kung ano yung points nila
bakit gusto nila isulong ang Rizon Pisto. Diba? So, ganda kaya, excited na kayang pag-usapan. Yes, at sa mga susunod na araw na yan, no? At i-schedule lang natin ang ating pong mga nasa hanay ng religious sector, no? Hindi lamang po yung hindi lamang po yung Catholic, maging iba pa pong mga lahat. Tsaka yung mga faith-based. Oo, lahat. Iyan natin yan para malinaw sa atin, meron tayong pagkakaisang pananaw pagdating sa peace talk. Yes, no? Unity and reconciliation na ba? Kasi para sa akin na reconciliation, yung matutulungan mo sila ma-resolbahan ng mga problema nila. Yes. So, yun para sa akin na reconciliation. Reconciliation ako, I agree for the reconciliation. Para sa peace. Unity and reconciliation para sa kapayapaan. Yan. Yung Macau pala, China talaga yun, Macau. China, di ba? China talaga. Ano ang lutong Macau? Lutong Macau yun. Yan yung hanging question natin. Ano ang lutong Macau? Sa susunod, magbibitaw tayo dito mga ilang hanging questions at bibigyan natin ng papremyo kung sino mga makakasagot. At saka example ng lutong Macau sa Palawan. Lutong Macau sa Palawan. Election! Bawal tayo mag-bash pag Saturday. Nga pala, Saturday nga pala, kailangan nasa good vibes tayo pag Good Saturday. vibes tayo pag Saturday. Ay, nako. Basta tayo, basta ang ito, sabi nga natin, ako, ang mata ng bayan is pro-good governance, no? So kung mga magagandang hadikain ng ating pong gobyerno at pabor sa ating pong mga kababayan hanggang dun sa pinakalaylayan ng ating gobyerno, ay kami po ay thumbs up dyan, no? At talaga pong mabibigay namin yung full support sa amin. Pero pag may nakita ang mata ng bayan na ilang hindi maganda, pasensyahan po tayo. Mabibigwasan talaga kayo ni Katomi. Kala nyo Katomi, taga-bigwas tayo lang ang taga-sumbong sa kanya. Ang mata ng bayan, taga-silip yan. Pagdating naman sa bigwasan, si Sir Tommy Abilin. No? At wala na po tayong oras. Naku, mabilis nga talagang atin, no? At maraming salamat sa mga viewers natin, sa mga nag-comment sa atin, sa mga nag-react, at saka sa mga nag-shares, no? May nag-shares na rin talaga. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. At asahan po ninyo ang patuloy na serbisyo publiko ng Mata ng Bayan at ng Bigwas Station. Talaga pong andyan po kayo. At una po sa ating programa ang ating pong mga kababayan. No po? At Ate Pulet, ikaw na mauna para sa ating pong paghiwalay pang samantala, no, sa Himpapawid. Maraming salamat sa nakikinig. Nag-enjoy ako. Medyo nabitin lang ng konti, no? Pero syempre, abangan nyo ang 107.9 DWOK Caravan. Kasama po dyan ang Mata ng Bayan. Kami sa iba't ibang lugar ng Puerto Princesa at saka sa other municipalities ng North at saka ng South. And thank you very much, Katomi. Malapit na tayo magkita. And then, Dwayne, salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Nihintay ka na ni Katomi. Kaya kanina nagtatanong na siya, saan na ba si Pulet? May mga appointments pa ako sa ating mga kabayan. Yan. Ating mga tulong para sa kanila. Kung may pag-asa pa ba o wala, bukas ko malalaman. Ay, sa Lunes pala. Lunes. Oo. Okay. Okay, yun lang. Thank you very much. Okay, maraming salamat. Siyempre, buhat sa Kamaynilaan. No? At maraming salamat ang ating pong Mata ng Bayan Mindanao, Ate Pulet Castillo. Yan, maraming salamat. At siyempre, buhat naman dito sa lalawigan ng Palawan, kami po'y nagpapasalamat in behalf ng Mata ng Bayan. Siyempre sa himpilan ng DWOK 107.9 ang Bigwas Station. Sa ating pong General Manager Tommy Abile, maraming pong salamat. Sa ating pong mga managers ng ating pong istasyon. No? At siyempre sa ating pong mga technicians, no, na patuloy po na ating pong katuwang, no, technically dito po sa ating programa sa Mata ng Bayan. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng ating pong mga kaibigan na nagsusubaybay at
patuloy na nakikinig, nakikisa sa panawagan at advokasya ng Mata ng Bayan. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod, Gandhi Dalag, ang inyong pong mata sa Himpapawid. At siyempre lagi ko po sinasabi, ikaw, ako at tayong lahat ay siyang Mata ng Bayan. Okay, kami po ay magpapaalam pang samantala. Magkikita po tayo ulit sa susunod na mga araw.